Retired Supreme Court Justice Andres Reyes Jr. itinalagang chairperson ng Independent Commission for Infrastructure. Mga kaibigan at kaalyado na nasasangkot sa maanumalyang flood control projects kasamang sisiyasatin ng Independent Commission on Infrastructure ayon kay PBBM. Mga kilos protesta kontra korupsyon suportado ng Pangulo. Bryce Hernandez, JP Mendoza at Juanito Mendoza tuluyan nang tinanggal sa DPWH. Engineer Bryce Hernandez ibinalik sa kustodiya ng Senado ngayong umaga. Mga grupong lalahok sa malawakang kilos protesta sa September 21. Puspusa na ang paghahanda. At Davao City Acting Mayor Sebastian Duterte naghain ng panibagong reklamo sa Ombudsman laban kay Justice Secretary Boying Remulla kaugnay sa naging pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, September 15, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Formal nang pinangalanan ng mga miyembro ng Independent Commission for Infrastructure. Ito ang mga individual na itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang imbestigahan ang umano'y korupsyon sa flood control project sa bansa. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez. Mayroon ng mga mukha ang bubuo sa Independent Commission for Infrastructure o ICI ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nitong Sabado, September 13, sinabi na ng Malacanang ang mga individual na itinalaga ng Pangulo upang imbestigahan ang mga questionableng flood control project sa bansa sa nakalipas na 10 taon sa bisa ng Executive Order No. 94. To lead this task, the President has appointed individuals of proven competence, integrity, and deep familiarity with infrastructure, finance, and institutional reform. Ang ICI ay binubuo ng isang chairperson at 2 miyembro. Unang commission member, si former Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Rogelio Singson. Nagsilbi itong kalihim sa DPWH noong administrasyon ni former President Noynoy Aquino III mula taong 2010 hanggang taong 2016. His technical understanding of how projects are designed, procured, and implemented will be essential to this commission's work. Pangalawa namang miyembro si SGV and Company Country Managing Partner Rosana A. Fajardo. Pagpapakilala ng palasyo, si Fajardo ay isang certified public accountant na may higit 30 taong karanasan sa auditing, internal controls at risk management. Her technical insight and financial acumen are critical in following the trail of public funds and determining where leakages and irregularities may have occurred. Bukod sa mga miyembro, pinangalanan na rin ng Malacanang si Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang Special Advisor sa ICI at magsisilbing investigador ng komisyon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, malaki ang maitutulong ni Mayor Magalong bilang dating Deputy Director General ng Philippine National Police at dati ring Director ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. His experience in leading difficult investigations, uncovering internal wrongdoing, and enforcing compliance makes him a strong asset to this commission. Pagtitiyak ng palasyo, voluntaryong tinanggap ng mga ito ang kanilang tungkulin at wala kahit isa sa kanila ang konektado sa ahensya o kontratistang iniimbestigahan. Agaran ring magsisimula ang trabaho nito kung saan walang sisinuhin sa isasagawang investigasyon kahit kamag-anak, kaibigan o kaalyado.
Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang palalagpasin ang bagong buong Independent Commission for Infrastructure o ICI, maging kaalyado o kamag-anak. Samantala, ayon sa Pangulo, suportado rin ito ang mga kilos protesta na isinasagawa ng iba't ibang grupo. At para sa detalye, nagbabalik si Ivan Alvarez live. Ivan, ano ang assurance ng Pangulo upang masabing walang palalagpasin ang ICI sa mga personalidad at opisyal na isinasangkot dito sa issue ng anomalya sa flood control projects? Aga, isang bagay lang anya ang sagot dyan ayon kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Gagawin nila ito at hindi matatapos hanggang salita lamang. Nagbigay ngayong umaga ng update si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa estado ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Buo na ang komisyong ito ng pinangalanan ng Pangulo, ang chairperson na si former Supreme Court Associate Justice Andres Reyes Jr. Kasunod ng pagkakabuo ng ICI, isa sa natanong ng media ay kung paano makakasiguro ang taong bayan na hindi papalagpasin ng ICI sa kanilang masusing pagsisiyasat ang mga matutunog na pangalang nasasangkot sa mga anomalyang flood control projects. Kasama na rito ang mga kilalang kamag-anak at kaalyado ng Pangulo na sina House Speaker Martin Romualdez at ako Bicol Party List Representative at former House Appropriations Chairperson Elizalde Co. Well, there's only one way to do it, isn't it? They will not be spared. Anybody will say, hindi, wala tayong kinikilingan, wala tayong tinutulungan. Wala namang maniniwala sa'yo hanggat gawin mo eh. So, gagawin namin. Binigyan din ni President Marcos na hindi siya makikialam at ang buong executive branch sa gagawing mga investigasyon ng ICI. Bagamat manghihingi sila ng mga update, hindi nila ito uutusan o bibigyan ng direksyon kung paano ang magiging galaw ng investigasyon. Samantala, suportado rin ng Pangulo ang mga nangyayari at mga gaganapin pang kilos protesta kaugnay ng issue sa korupsyon, gaya ng inaasahang demonstrasyon sa darating na September 21. Anya, katulad ng panawagan ng mga nagpoprotesta, nais rin niyang papanagutin ang mga personalidad na nasa likod ng mga ganitong klase ng katiwalian. Do you blame them for going out into the streets? If I wasn't president, I might be out in the streets with them. So, of course, they are enraged. Of course, they are angry. I'm angry. We should all be angry. Because what's happening is not right. So, yes, express it. You come, you make your feelings known to these people and make them answerable for the wrongdoings that they have done. Kasabay ng paghikayat ng Pangulo sa publiko na ipahayag ang kanilang saloobin, dapat rin anyang gawin ito sa mapayapang paraan. Aga ngayong buo na ang ICI ng Administrasyong Marcos, nais ng Pangulo na may managot pagkatapos o kasunod ng mga investigasyong isasagawa ng komisyon. Dagdag pa ng Pangulo, hindi dapat tingnan yung politika pagdating sa ganitong usapin, kundi yung nawawaldas na pera dahil napupunta sa mga proyekto o programang hindi napapakinabangan ng taong bayan. Yan muna ang update mula dito sa Malacanang Palace. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Umalis na sa protective custody ng House of Representatives ang dismissed DPWH engineer na si JP Mendoza. Samantala, iginagalang naman ni House Infrastructure Committee Co-Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang Special Advisor to the Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Wala na sa protective custody ng House of Representatives si JP Mendoza, ang dismissed DPWH engineer na humarap sa pagdinig ng House Infrastructure Committee o Infracom as of September 12, 2025.
Una itong humingi ng tulong sa Kamara dahil umano sa banta sa kanyang buhay at pamilya. Ayon kay House Infra Committee Co-Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, nais ni Mendoza na makasama ang pamilya nito sa panahong ito. Sina Mendoza at Bryce Hernandez, isa pang dismissed DPWH engineer at nag-uugnay kina Senator Jinggoy Estrada at Senator Joel Villanueva sa anomalya sa flood control project sa Bulacan. Umaasa naman si Congressman Ridon na dadalo pa rin sa pagdinig ng Joint House Panel si Mendoza. Wala pang petsa ang susunod na pagdinig ng House Infracom. Samantala, iginagalang naman ni Congressman Ridon ang desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na italaga bilang Special Advisor to the Independent Commission for Infrastructure o ICI si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Gayunman, dapat anyang isaalang-alang ng ICI ang mga naunang pahayag ng Baguio City Mayor hinggil sa umano'y katiwalian sa infrastructure at flood control projects. Ito ay upang matukoy kung dapat bang mag-inhibit ito sa ilang kaso upang maiwasan ang anumang hinalang may kinikilingan nito. Kumpiyansa naman ng Bicol Saro Representative sa competence at integridad ng mga bumubuo sa ICI. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ibinalik na sa Senado ang kustodiya ni dismissed Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez. Pasado alas 10 ngayong umaga nang dumating ito sa Senate premises matapos ang pagdinig kaugnay ng kanyang writ of amparo petition sa Pasay Regional Trial Court Branch 112. Sumailalim na rin ito sa medical examination. Sa letter of request na isinumite ng legal counsel ni Hernandez sa Senate President, hiniling nito ang readmission ng kanilang kliyente sa Senate Detention Facility. Kumpiyansa umano sila na magiging ligtas at patas ang dating DPWH official sa ilalim ng bagong pamunuan ng Senado. Tuluyan nang idinismiss sa serbisyo ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang tatlong dating opisyal ng DPWH na sangkot sa maanomalyang flood control projects. Kabilang na dito sina dating Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez, Construction Section Chief JP Mendoza at accountant na si Juanito Mendoza. Sa desisyong inilabas ni Secretary Dizon ngayong Lunes, nakasaad na napatunayang guilty ang tatlo sa charge of disloyalty to the Republic of the Philippines and to the Filipino people. Gayon din ang grave misconduct, gross neglect in the performance of duty, and conduct prejudicial to the interest of service. Ang mga dinismiss na opisyal ay pinatawan din ng perpetual disqualification to hold public office o hindi na muling maaaring italaga sa anumang posisyon sa gobyerno. Hindi na muna babayaran ng gobyerno ang sinumang kontraktor na hindi papasa ang kalidad ng ginawang proyekto. Bukod dyan, tiniyak din ni DPWH Secretary Vince Dizon na hahabulin nila ang mga isinasangkot na kontraktor sa katiwalian upang mabawi ang pera na mula sa taong bayan. Ang detalye sa ulat ni Benedict Samson. Kakulangan ng paraan para ma-check ang quality control. Ito ang mga problemang napansin ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa mga ginawa niyang pag-ikot sa mga maanumalyang flood control project. Gaya na lamang ng flood control project sa bayan ng Nauhan, Oriental Mindoro, kung saan nang sukatin ng inilagay na sheet pile, imbis na 12 meters ay 3 meters lang ang nakitang nakabaon. Paulit-ulit ko naririnig yung excuse. Masyado pong madami, wala po kaming tao, hindi po namin ma-check. Sinabi yan ni Alcantara nung kinausap ng mga tao natin si Regional Director Pakanan ng Oriental Mindoro. Yun din ang sinabi niya. Hindi daw niya ma-check. Kailangan pong magbago yan. Hindi po pwede yan. Ayon sa kalihim, bago bayaran ng pamahalaan ng isang proyekto, dapat ay nasuring maigi ang kalidad ng pagkakagawa nito. Paano ka magbabayad ng buo sa isang kontraktor kung hindi mo na-check yung gawa ng kontraktor na yon? Pag kayo nagpagawa ng bahay, babayaran nyo ba ng buo ang kontraktor ninyo? Kung may problema yung ginawa niyang bahay para sa inyo, kung may tulo, kung bitak-bitak yung simento, di ba hindi nyo babayaran? Papaayos nyo muna, hindi ba, bago nyo bayaran? Dapat ganun din. Hindi ganon ang nangyayari dito.
Hindi ganon. Kitang-kita naman natin. Samantala, bukod naman sa paghahain ng reklamo, isa pa sa siniguro ni Secretary Dizon na hahabulin nila ang mga inireklamong kontraktor para maibalik ang pera na kinuha umano galing sa katiwalian. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Handa ang mga lokal na opisyal sa lalawigan ng Bulacan, maging ang mga residente doon na makipagtulungan sa isasagawang investigasyon ng binuong Independent Commission on Infrastructure o ICI. Isa ang Bulacan sa lugar kung saan nadiskubre ang ilang ghost flood control projects. Mula sa Malolos, Bulacan, may report si Nestor Torres live. Nestor, ano ang detalye nitong gagawing pakikipagtulungan ng mga taga-Bulacan sa gagawing investigasyon ng ICI? Sa ngayon ng siyudad ng Malolos, ang alkalde ng Malolos ay mayroon na silang executive order na inilabas na 3 linggo na ang nakaraan, at habang ang provincial government naman ay maglalabas ng investigation body rin at executive order na mag-iimbestiga dito sa nasabing mga anomalya sa flood control. Sa pagdiriwang ng 127 taong anibersaryo ng pagkatatag ng unang kongreso ng Malolos, sinabi ni Malolos Mayor Christian Natividad na handa siyang tumulong at makipag-ugnayan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa binuo nitong Independent Commission for Infrastructure o ICI sa bisa ng Executive Order 94. Tama lang anya na binuo ito ng Pangulo para sa mas malalim na investigasyon. Unang-una ho kaming nag-issue ako ng executive order way back 3 weeks ago na kung saan ay kinonstitute ko ang buong Malolos into Malolos People's Audit Team. May mga initial reports na ho kami at iniintay lang namin mabuto independent body. Baka kailangan nila ng other documents or evidence na pwede makatulong sa ginagawa ng investigation. At least within our territorial jurisdiction ay makatulong kami sa paghahanap nila. Anya, gumagawa na sila ng investigasyon sa ngayon sa syudad at nakikipagtulungan na rin sila sa mga mamamayan para magbigay sa kanila ng impormasyon sa mga flood control at ghost projects sa Malolos. Kasalukuyan pa kami nag-iimbentaryo. Marami kami hinahanap, hindi pa rin namin nakikita kasi yung mga coordinates, pinaglito-lito na nilang gano'n eh. So, di ba nakita nung nakaraang hearing pati yung coordinates binago na dun sa DPWH. So ngayon, mano-mano ginagawa namin. Sa dami ng proyekto na to, medyo talagang hirap din kami. Tapos, nung una, wala kami dokumento galing sa DPWH na binibigay sa amin. Nagbigay lang sila mga a week ago siguro. Ay naman kay Bulacan Governor Daniel Fernando, sa ngayon siya sa binubuong Independent Commission. Anya, bumubuo na rin ang provincial government ng executive order para sa malawakang pag-iimbestiga sa anomalya sa mga flood control projects sa Bulacan. Maganda naman yun. Kinakailangan ng balanse. Siguro para hindi maging bias, di ba? Yun yun, siguro. Para yun ang intention niya. So ngayon, let us wait for the investigation. Ano po, at meron din tayong sarili dito. At nagpagawa na ang executive order regarding dun sa pagbuo rin ng investigation body. Ayon sa dalawang opisyal, kailangan anya na may managot dito. Kahit ang mga politiko na sangkot sa nasabing maanumalyang flood control, di lang sa Bulacan, kundi sa iba pang mga probinsya. At yan muna ang ating latest live. Ella, mula rito sa Bulacan. Balik sa iyo. Ella. Maraming salamat, Nestor Torres. Puspusa na ang mga paghahandaang ginagawa ng iba't ibang mga grupo na lalahok sa malawakang kilos protesta na isasagawa sa darating na linggo, September 21. Idaraos ang kaliwat ng kilos protesta sa iba't ibang lugar sa bansa para kundinahin ang lumalalang isyu ng korupsyon sa pamahalaan. Mula sa Quezon City, makibalita tayo kay Benedict Samson live. Benedict, ano na ang latest sa mga paghahanda ng mga grupong sasali sa malawakang rally sa linggo? Aga bilang paghahanda nga dito sa malawakang kilos protest
protesta ay nagsumiti na ng request letters ang grupo sa mga lokal na pamahalaan bilang humingi ng permiso sa gagawin ng malawakang rally sa September 21. Nagtipon kanina ang ilang progressive at church leader upang manawagan sa mga Pilipino na makilahok sa gagawing trillion peso march o ang malawakang kilos protesta sa bansa. Kanina, sama-samang nagsuot ng white ribbon ang mga dumalo bilang simbolo ng kanilang paglaban sa korupsyon. Kabilang din sa mga dumalo ay sina Akbayan Party List Representative Percy Sendanya at dating mga kongresista na sina Franz Castro at Arlene Brosas. Sa Metro Manila, kabilang sa lugar na pagsasagawaan ng rally laban sa korupsyon ay ang Luneta Park at EDSA Shrine. Mayroon din sa Visayas at maging sa Mindanao. Ayon sa grupo, dapat pigilan na ang walang katapusang sistema ng korupsyon. Bardagulan ng mga politiko na sa dulo ay sila rin umano ang naghahatian sa gabundok na kayamanan. Nararapat din na alisin sa pwesto at ikulong ang lahat ng mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Ibalik ang pera ng taong bayan, pagbawi sa mga luxury vehicle, mamahaling relo, bag at designer clothes na galing umano sa kaban ng bayan. Pag-abolish sa lahat ng pork barrel, confidential at intelligence fund, at ang pagban sa lahat ng contractor at supplier na sangkot sa katiwalian sa flood control project. Dagdag pa ng grupo na buwagin ang umano'y small group sa Kongreso at ang pagbubukas sa publiko nitong budget hearing at maging ng bicameral conference committee. At yan muna ang ating update mula rito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Benedict Samson. Naka-red alert status ngayon ang puwersa ng Armed Forces of the Philippines sa gitna ng kaliwat ka ng mga kilos protesta laban sa isyu ng korupsyon sa gobyerno tulad na lamang ng maanumalyang flood control projects. Nauna nang iginiit ng AFP na mananatili silang tapat sa konstitusyon, gayon din ang kanilang suporta sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May ilang grupo ang nanawagan sa militar na bawiin ang kanilang suporta sa gobyerno. Subalit, mariin itong itinanggihan ng AFP maging ng Department of National Defense. Ayon sa AFP, hindi nila papayagan ang sinuman o anumang grupo na gamitin ang sitwasyon sa kasalukuyan upang maghasik ng karahasan at pagkakawatak-watak sa ating lipunan. Mapayapang naipatupad ng Philippine National Police ang seguridad sa nangyaring kilos protesta nitong weekend. Higit sa lahat, kumpiyansa si PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na nasunod ng mga pulis ang paggalang sa karapatang pantao ng mga rallyista. Mula sa Kamkrame, may report si Lea Ilagan live. Yes, Lea. Magandang tanghali sa iyo, Aga. Kinilala nga ng Philippine National Police, Lieutenant General Jose Melencio Nartates ang profesionalismo at malasakit na ipinakita ng mga pulis sa nakalipas na kilos protesta nitong weekend. Ayon kay Lieutenant General Nartates Jr., ipinakita ng mga pulis na nagbantay sa mga kilos protesta ang disiplina at paggalang sa karapatang pantao. Kasunod nito, pinasalamatan naman niya ang mga dumalo sa rally, mga organizer at lahat na nakiisa sa kanilang pakikipagtulungan at pagsunod sa mga patakaran. Pagpapakita umano ito na posible ang isang mapayapang pagtitipon sa isang demokrasya. Nanawagan ang PNP na ipagpatuloy ang ganitong kooperasyon upang manatiling ligtas at maayos ang mga susunod na pagtitipon. Kinumpirma din ang pamunuan ng PNP na naging payapa ang mga pagkilos ng ilang grupo nitong weekend. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Nilinaw ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na walang katotohanan ang kumakalat na balitang nagbitiw na siya bilang alkalde ng lungsod. Ayon kay Magalong, nananatili siya ang duly elected mayor at buong pusong nagsisilbi sa mga residente ng Baguio City. Paliwanag pa ni Magalong, hindi makakaapekto sa kanyang mandato bilang mayor ang kanyang pagkakatalaga bilang special advisor at investigator ng Independent Commission for Infrastructure. Binigyan din ito na mananatili ang kanyang pangunahing tungkulin at prioridad sa mga mamamayan ng Baguio sa kabila ng bagong trabaho na kanyang gagampanan sa ICI.
Planong kumprontahin ni Senator Rodante Marcoleta si Justice Secretary Crispin Remulla sa pagbaliktad umano nito sa kanyang pahayag. Kaugnay ito ng kahilingan ng senador sa Department of Justice na isailalim ang mag-asawang Pacifico at Cesara Discaya sa Witness Protection Program. Mula sa Senado, narito ang report ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano yung paliwanag ni Senator Marcoleta kung bakit niya iginigiit yung pagbibigay ng proteksyon sa mga diskaya? Paniwalaan po hindi ang mga sinabi ng mag-asawang Pacifico at Cesara Discaya ay hinihingi ng batas na isilalim sila sa Witness Protection Program. Ito ang diniit ni Senate Deputy Minority Leader Rodante Marcoleta matapos na hindi pirmahan ni Senate President Vicente Soto III ang kahilingan ng bigyan ng proteksyon ang mga diskaya. Binigyan din ni Senador Marcoleta na hindi Senado kundi Korte na ang magpapatunay kung totoo ang sinabi ng mga diskaya, ang mga contractors ng umano'y maanumalyang flood control project. Iba rin anya ang police investigation kaysa sa pag-iimbestiga ng Senado na ang hangad ay in aid of legislation o para sa pagbubuo ng mga batas. Ngunit matapos magbigay ng sworn statement ang mga diskaya kung saan ilang kongresista at mga opisyal ng pamahalaan ang kanilang pinangalanan, humiling ng proteksyon ang mag-asawa dahil sa nanganganib ang kanilang buhay. Paliwanag pa ni Marcoleta, una na anya niyang nakausap si Justice Secretary Crispin Remulla na nagsabing maaaring isailalim sa programa ang mga diskaya. Ngunit nagtataka ang senador kung bakit bumaliktad anya si Remulla sa kanyang posisyon matapos umupo si Soto sa Senate presidency. Anya, ang restitution o pagbabayad ng mga diskaya ng mga umano'y nakuha nito sa pamahalaan ay hindi requirements o kinakailangan sa batas para sumailalim sa Witness Protection Program. So ako'y nalulungkot kung bakit ginawa yon. Nagpahayag ng gano'n ang ating Secretary of the Department of Justice. At yun naman ang ginawang basihan ng ating Senate President na hindi nga niya pwedeng pirmahan yung aking sulat. Alam po ninyo, sa tamang pagkakataon, I'm going to confront the Secretary of Justice kung bakit niya sinabi yun. Sapagkat malinaw naman po sa batas. Dagdag pa ni Senador Marcoleta, kung sinasabi ni Soto na nagmamadali ito sa pagkuha ng proteksyon sa mga diskaya, ito ay dahil ito ang hinihingi ng batas sa gitna ng umano'y banta sa kanilang buhay. Aga bukod sa pagkukompronta sa Justice Secretary ay sinabi ni Senador Marcoleta na wala na itong ibang aksyon nakikita na maaari niyang gawin dahil lalo pa sa ayaw niyang isipin na mayroon siyang kinakampihan. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Kapapalit lang ng liderato ng Senado, may gumagapang na naman umano para palitan si Senate President Tito Soto III. Pero paglilinaw ni Senator Panfilo Lacson, isa lamang itong fakey breaking news. Alamin natin ang detalye sa report ni Asher Cadapan Jr. Nakalikom na ng bilang para maging tagapangulo ng Senado si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Ito ang kumalat sa social media nitong weekend na nagsasabing isa na naman itong regodon sa Senado. Sa Facebook page ng nagpakilalang digital news network na nakabase sa Davao City at Pagadian City, inihayag nito na galing umano ang breaking news sa kanilang reliable source. Agad namang naglabas ng pahayag dito si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson upang pabulaanan ang post na nagsasabing may pagbabago na naman sa pamunuan ng Senado. Ayon kay Senador Ping Lacson, peke ito at may intensyon na manlinlang at manglito. Minamalit din anya nito ang intelihensya ng bagong Senate Majority Bloc at nagbabakasakaling may tumalon at pumirma. Tinawag niya rin itong mapanghangad ng masama, mapagkubli at desperado. Dagdag pa ni Lacson, kung may kantaan niyang achy breaky hearts, ito naman anya ay fakey breaking news. Paliwanag ng senador,
may maayos at profesional na paraan para magkaroon ng palitan sa liderato ng Senado. Ito anya ay sa pamamagitan ng pagtawag o paglapit sa Senate President. Kasunod nito ay ang pagpapaalam at pagpapakita ng resolusyon para sa sinusuportahang liderato na pinirmahan ng hindi bababa sa 13 senador. Pagkatapos nito anya ay ang pagbibitiw ng nakaupong Senate President sa pagbubukas ng sesyon. Hindi anya ito isinasagawa sa pamamagitan ng isang media outlet maging ito man ay kilala sa buong bansa o hindi tanyag. Noong September 8, nagkaroon ng pagbabago sa pamunuan ng Senado kung saan naihalal ng Senate President si dating Minority Leader Vicente Sotto III. Pinalitan nito si Senador Francis Chis Escudero matapos magsilbi bilang tagapangulo ng Senado ng mahigit 1 taon at 3 buwan. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pumalag ang tanggapan ni Vice President Sara Duterte sa mga lumabas na ulat na hindi nito sinipot ang pagdinig ng Kamara para sa panukalang budget ng kanyang opisina noong nakaraang linggo. Ayon sa opisyal ng pahayag ng OVP, mismong ang Vice Chairperson ng House Committee on Appropriations na nagsabi na wag na muna silang dumalo sa araw na yon ng pagdinig. Ang detalye sa report ni Jed Narasina. Hindi totoo ang mga ulat na sinabotahe o hindi nila sinipot ang budget hearing. Ito ang iginiit ng Office of the Vice President sa isang opisyal na pahayag. Ayon sa tanggapan ng pangalawang Pangulo, handa silang humarap noong Biyernes September 12 sa House Committee on Appropriations. Ngunit anila, ang House of Representatives mismo ang tumanggi na tanggapin ang kanilang delegasyon. Tinukoy ng OVP na tinanggihan ng Kamara ang kanilang delegasyon na pinamumunuan ng isang Assistant Secretary. Kaugnay nito, naglabas ang opisina ni Vice President Sara Duterte ng screenshot ng umano'y palitan ng mensahe ng Vice Presidente at ni House Committee on Appropriations Vice Chairperson at Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez na siyang sponsor ng budget para sa OVP. Makikita sa mensahe na 10:07 ng umaga noong September 12 na sinabi ng sender na isang undersecretary ang dapat dumalo upang ipagtanggol ang budget ng OVP at ipinaalam na kailangan nilang ipagpaliban ang briefing until further notice. Sa nasabing palitan ng mensahe, hindi nakasaad kung anong oras tumugon si VP Sara. Pero base sa screenshot, sinabi umano ni VP Duterte na may sakit si OVP Chief of Staff, Undersecretary Zuleika Lopez, kaya siya ang dadalo para rito. Ngunit sa halip na ituloy ang pagdinig, pinili ng budget sponsor na ipagpaliban ito at inutusan si VP Duterte at ang OVP Group na huwag nang magtungo sa batasan. Noting the inconsistency doon sa letter, ako na mismo ang nag-advise sa kanilang umaga na wag na kayong pumunta dito dahil ganon din kung wala si Yusek Zuleika Lopez. And then I have the assurance of the Vice President na she will attend by next week. Kaya kaugnay ng issue, minabuti ng House Committee on Appropriations na ipagpaliban ang deliberasyon para sa panukalang pondo sa susunod na taon ng Office of the Vice President, kung saan nireschedule ito bukas September 16 at inaasahang dadalo rito ang pangalawang Pangulo. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. May panibagong mga reklamong kinakaharap sa Office of the Ombudsman si Justice Secretary Crispin Remulla. Kabilang dyan ang tig-8 counts ng kidnapping at arbitrary detention, torture, qualified direct assault, expulsion, usurpation of judicial function at paglabag sa Republic Act 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Inihain ang mga reklamo ni Acting Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa pamamagitan ng abogado nito na si Attorney Israelito Torion. Kaugnay ito ng pag-aresto at pag-turnover kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Kasama din sa mga inirereklamo
si DILG Secretary John B. Cremulya, Defense Secretary Gibo Teodoro, Secretary Eduardo Anyo, dating PNP Chief Romel Francisco Marbil, Marcos Lacanilao at Police General Nicolas Torre III. Nanindigan ang Armed Forces of the Philippines na mananatili silang nakabantay sa Scarborough Shoal. Ito ay sa kabila ng pagdedeklara ng China na gagawin umano nila ito ang nature reserve. Narito ang ulat ni Ryan Lacanlale. Tiniyak ng sandataang lakas ng Pilipinas na hindi nila iiwan ang Bajo de Masinloc. Ito'y bilang tugon sa bagong hakbang ng China na plano nitong magtayo ng nature reserve sa nasabing bahagi ng West Philippine Sea. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., ang pisikal na presensya ang susi para mapigilan ang mga hakbang ng China sa nasabing bahura. Yes, meron po tayong mga contingency plans at ang pinaka-strategy po natin talaga is dapat hindi natin iwan yung West Philippine Sea. Because the name of the game is presence, physical presence. Kung sino po yung nandyan, siya ang may control ng area. Kaya hindi po natin iiwan ang West Philippine Sea. May nakahanda na ring contingency plan ang AFP sakaling ipagbawal ng China sa mga mangingisdang Pilipino ang pagpasok sa Scarborough Shoal. Tiniyak naman ito na patuloy ang pagpapatrolya ng Philippine Navy, katuwang ang Philippine Coast Guard upang siguruhin ang kaligtasan at karapatan ng mga mangingisda sa lugar. Muling binigyang diin ni Browner na labag sa international law ang ginawang pagdeklara ng China dahil nasa loob ito ng 200 nautical miles Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Hindi naman po ako isang abogado but talagang kitang-kita na labag sa batas ito. This is illegal, no? Yung kanilang ginawang hakbangin na ito. But our Department of Foreign Affairs is already filing the necessary charges or complaints. Kaya't magtiwala po tayo dun sa proseso. Hindi naman po pwede na lumusob lang tayo dun at sakupin din yung Bajo de Masinloc. Samantala, nitong Sabado, kinilala ng AFP at Department of National Defense ang malaking ambag ng Reservist Command sa pagdiriwang ng 46th National Reservist Week. Ayon kay Browner, umabot na sa mahigit 1 milyon ang mga reservist sa bansa. Subalit kailangan pa rin ng dagdag puwersa upang matugunan ang mas malalaking hamon na kinakaharap ng Pilipinas. We are in the process of determining the number of reservists that we really need. Pero definitely, ay kailangan natin ng mas marami pang mga reservists dahil sa mga challenges na hinaharap natin. No, meron tayong challenge dun sa West Philippine Sea, meron tayong challenge na hinaharap pa rin sa internal security, and of course, taon-taon meron tayong disasters. Meron tayong mga bagyo, may mga earthquakes, may mga pagputok ng bulkan, at sino ang nasa frontline? Ang mga reservists natin. Sa pagdiriwang, ipinamalas ng Naval Reserve Command ang kanilang husay sa pagresponde sa mga sakuna gaya ng malawakang pagbaha at malakas na lindol, kabilang na ang posibleng pagtama ng The Big One sa Maynila. Samantala, nagpakita rin ang Philippine Air Force Reservists ng warfighting capability, gaya ng paggamit ng drone sa isang hijacking scenario. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Malalaman na ang resulta ng 2025 bar examination sa Enero ng susunod na taon. Kahapon, nagtapos na ang pagsusulit na isinagawa sa iba't ibang local testing center sa bansa. Kaugnay nito, may payo naman ang bar chairperson sa mga naghahangad na maging abogado. Narito ang report ni Dante Amento. Mahigit 11,000 ang kumuha ng bar examinations ngayong taon sa 14 na local testing centers sa iba't ibang lugar kasama na sa Visayas at Mindanao. Kahapon ay natapos na ang ikatlo at huling araw ng pagsusulit. Nagkaroon ng bar sa lubong o inabangan ng mga magulang, kaanak at mga kaibigan ang paglabas ng mga examinee kung saan sila kumuha ng bar exams.
Nagpasalamat ang mga bar takers sa suporta na ipinakita sa kanila habang kumuha ng pagsusulit hanggang matapos ang isa sa pinakamahirap na pagsusulit sa bansa. Salamat sa Diyos kasi nakaraos kaming lahat, baristers, bar takers dito sa Philippine Bar Exam 2025. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng mga nagdasal, sumuporta, bukod sa mga taong ito na pamantasan ng lungsod ng Maynila. I'm just thankful kasi hindi lahat nakakaroon ng privilege to get this far and have the opportunity to take the bar and represent their university. Ayon sa Supreme Court, inaasahan na mailalabas ang resulta ng pagsusulit sa Enero ng susunod na taon at ang oath-taking naman ng mga bagong abogado sa February 2026. Payo ng 2025 Bar Chair sa mga nagnanais maging abogado na bagamat kumakain ng malaking oras ang pag-aaral ng abogasya, mahalaga pa rin anya na magkaroon ng tamang pahinga at kapag oras na ng bar exams ay hindi dapat kinakabahan sapagkat hindi ito makakatulong. Nervousness is not a desirable thing when it comes to bar exams. I think too much reading also and giving lengthy answers is a mistake. Bar examinees should also be careful when reading the questions. They must learn to spot the correct issue and avoid over-analyzing an otherwise simple question. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalaga. Panibagong oil price hike ang ipatutupad ng mga kumpanya ng langis bukas, araw ng Martes, September 16. Base sa anunsyo ng ilang oil companies, tataas ng 50 sentimos ang kada litro ng diesel. Habang 10 sentimos naman ang magiging dagdag sa kada litro ng gasolina, gayon din sa kerosene. Nauna nang sinabi ng Department of Energy na isa sa mga dahilan ng oil price hike ay bunsod pa rin ang geopolitical tension, gaya ng insidente ng pambobomba ng Israel sa Qatar kamakailan. Good news para sa ilang commuters, maghahandog ng libreng sakay ang tinaguriang Love Bus ng Department of Transportation. Libreng bibiyahe ang Love Bus mula PITX hanggang Valenzuela Gateway Complex at vice versa simula ngayong araw. Bibiyahe ang Love Bus mula alas 6 hanggang alas 9 ng umaga, gayon din ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi araw-araw. Para sa mga pasahero na nais mag-avail ng libreng sakay ng Love Bus, magtungo lamang sa ground floor ng PITX sa Gate 9. Sinusuri ng House of Appropriations Committee ngayon ang nasa 176.7 billion pesos na halaga ng proposed budget ng Department of Agriculture para sa taong 2026. Kabilang sa binigyan diin sa budget briefing ay ang tumataas na agricultural import ng bansa. Mula sa House of Representatives, kumuha tayo ng update kay Rosalie Coz live. Rosalie, may nabanggit ba ang detalye kung magkano ang agricultural import ng bansa noong nakalipas na taon? Planning and Regulations, Asis Perez, na pumalo sa 19.46 billion US dollars yung halaga ng agricultural import ng bansa noong nakalipas na taon. Bagaman lumago yung agricultural trade natin sa mga nakalipas na taon, mas mataas yung import o yung inaangkat na mga produktong pang-agrikultura ng Pilipinas kaysa mga niluluwas. Hindi rin tumataas ang antas ng agricultural exports ng Pilipinas. Ginawa nito ang pahayag ng humarapang Agriculture Department sa House Committee on Appropriations para sa pagdinig ng panukalang pondo ng kagawaran para sa 2026 na nagkakahalaga ng 176.7 billion pesos. Pakinggan natin ang pahayag ni Agriculture Undersecretary Asis Perez. Looking now at the trade balance, you can see clearly that in the last years, trade grew. But the trade is flip-sided. There's been an increase in imports in the last
I would say 10 years, with export not growing. Ito po yung buong litrato, the bigger picture, which my secretary expounded earlier. We are not in a very good state, and that we have to accept at the moment. Committee on Appropriations Chairperson at Nueva Ecija First District Representative Micaela Swansing. Yusek, my apologies. I feel like, a lot of us are reacting to that statement. The current state, given that we're a net importer, is not something that we should just simply accept. There needs to be interventions on the part of DA and NIA to ensure that we're able to increase the productivity of our farmers so that eventually we will not be a net importer anymore. So, I just need to, coming from Nueva Ecija, I just need to strongly object to that statement that this is a state that we just should accept. Sumang-ayon naman dito si Undersecretary Perez at binigyang diin na dapat ngang tugunan ang kasalukuyang kalagayan ng sektor ng agrikultura. Kaya ito rin ang dahilan kung bakit kinakailangan nitong i-highlight ang kasalukuyang sitwasyon. Git naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., gagamitin ang panukalang pondo ng kagawaran para tugunan ang issue. The Department of Agriculture is allocated 176.7 billion, a 13.6% increase from last year. But this is more than a statistic. It is a statement of intent. It says we will not let our food producers be forgotten. We will uplift the countryside. We will invest in our farmers and fisher folks because they have invested their lives in us. Kabilang na sa mga hakbang ng Agriculture Department yung pamumuhunan sa operasyon at productivity ng mga magsasaka at mga mangingisda. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Inaasahang ipoproklama na ng Commission on Elections sa darating na Miyerkules ang Gabriela Party List bilang isa sa mga nanalong party list group sa House of Representatives. Mula sa Maynila, ang detalye ihahatid ni Dante Amento live. Dante, ano ang detalye nitong gagawing proclamation sa Gabriela bilang nanalong party list sa Kamara? Magandang tanghali aga, pinirmahan na ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang Certificate of Proclamation ng Gabriela Party List bilang isa sa mga nanalong grupo noong May 12, 2025 midterm elections. Kaugnay nito sa Miyerkules, September 17, inaasahang opisyal ng maiproklama ang grupo. Dagdag pa ng komisyon, aalamin nila kung gusto pa ng Gabriela Party List na magkakaroon ng formal proclamation o kaya naman ay iaabot na lang ang certificate sa kanila. Isang seat ang ibibigay sa grupo na nakakuha ng mahigit 256,000 votes. Ang number one nominee nito ay si dating Kabataan Party List Representative Sara Ilago. Dagdag pa ng komisyon, kaya nila ipoproklama ang grupo ay bilang pagsunod sa konstitusyon na dapat 20% ang party list representation sa kabuuang miyembro ng House of Representatives. Mula sa 63 seats para sa party list ay magiging 64 na. At paglilinaw aga ng komisyon, walang kinalaman itong pagpoproklama sa Gabriela Party List dito naman sa pagkansila ng rehistro ng Duterte Youth. At itong kapag katuluyan ng nakansila ang rehistro ng grupo ay inaasahan natin na magkakaroon pa ng panibagong proklamasyon ng mga mananalong party list group. Yan man ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo aga. Maraming salamat, Dante Amento. Umabot sa 103 pamilya ang naapektuhan ng nanalalasang buhawi sa Daet Camarines Norte kahapon. Sa lakas ng buhawi, 2 ang naitalang nasawi, habang may 2 rin ang naiulat na sugatan sa insidente. Ang detalye sa report ni Lizelle Nael. Isa si Christine sa 103 pamilyang naapektuhan ng dumaang buhawi sa Barangay Bibiraw sa Daet Camarines Norte.
Nagtamo si Christine ng gasgas sa kanyang tagiliran nang mabagsakan ng hollow blocks habang nananalanta ang malakas na hangin. Sobra pong nakakatakot. Hindi ko po may paliwanag yung nararamdaman kong takot nun. Kasi as in talaga nakikita ko yung bahay namin na may taas. Kasi may kinabaw po siya. Nagagano na siya. Hindi ko na alam gagawin. Yung mababa kami, umataas kami. Kasi nakikita ko yung labas. Grabe yung hangin, yung mga yero, nagliliparan. Ilan lamang ito sa mga bahay na nasira dulot ng malakas na hangin o buhawi na dumaan dito sa Daet, Camarines Norte. At kung atin ngang susukatin, ang layo ng yero na inilipad mula sa kanilang bahay ay halos nasa 20 hakbang ang layo nito at inilipad ito hanggang sa irrigation. Kasi dinaanan tayo nitong buhawi, sa totoo lang po talagang first time nangyari sa Daet ito. Nakahanda naman ang pamunuan ng barangay Bibiraw na asistihan ng kanilang kabarangay. Nag-evacuate yung tao kasi tinitingnan ko talagang totally yung bahay kasi nila ay bagsak. Ibig sabihin talagang wala silang matutulugan. At kaya agad tayong aksyon, yung barangay kasi nandyan lang naman palagi yan. Agad nating tinugunan at pinuntahan natin, kinuha natin yung mga pamilya para dito naman sa aming evacuation center. At dito naman talaga alaga sila rito. Nasuri ng doktor at agad na nabigyan ng gamot ang 2 pasyente. Karamihan sa mga apektado ay pansamantala munang nanunuluyan sa evacuation center upang may masilungan at makain. 6 na pamilya kasi ang totally damaged ang tahanan. Ang totally damaged po ay 6 na pamilya at ang partially ay 32. Tapos may nadamay. Yung nadamay po ng mga pananim is 2. Yung isa pong talungan at namumunga na po pati is 1/2 hectare at yung isa naman ay 500 square meter. Mais po yun. Bukod sa mga nasirang tirahan, may mga naitalang nasirang negosyo naman sa Barangay Magang. Malakas po ng hangin ng natakot na po ako na nagsilong po ako sa silong ng lamisa. Sobrang tapos niya nagbasag na po ang ng lagayan ng tinapay. Nakita namin yung bahay namin biglang dinala ng malakas na hangin. Kala ko nga ako din dadalahin eh. Nakahawak lang po ako sa aming ref. At doon, akala ko sobrang lakas. Akala ko lahat itutumba nitong buhawi. Pero thanks God naman po, okay kami lahat dito. May napaulat ding nasawi sa insidente. Sa kasamaang palad po, bukod doon sa mga gamit sa kabahayan ay mayroon po dito natumbahan ng napakalaking puno dito sa tabi ng aming daycare center. Sila po ay sumakabiling buhay. Nakakalungkot na may dumaang buhawi from dito sa Barangay Magang. Nagpas siya ng Bibiraw, then nag-dissipate siya sa lagon. So according sa ating barangay officials ng Magang, meron tayong 2 casualty. Agad namang tumugon ang lokal na pamahalaan ng Daet matapos ang matinding pananalasa ng buhawi sa lugar. Katuwang ang Municipal Engineering Office, Bureau of Fire Protection, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Daet Municipal Police Station, Philippine Red Cross Camarines Norte Chapter, CHEMS, Mabulaw Warriors at mga opisyal ng barangay na sama-samang nagsagawa ng clearing operation sa mga nasirang kabahayan at natumbang puno na nagdulot ng road blockage. So ang maganda po na yung networking at coordination mabilis dahil yun yung maganda na meron tayong Emergency Operation Center, meron tayong mga response agency na naka-station sa kanilang mga kanya-kanyang opisina. Nakipag-ugnayan na rin ng LGU sa Department of Social Welfare and Development Regional Office para sa karampatang tulong sa mga naulilang pamilya at nasalanta. Agad namang naibalik ang supply ng kuryente sa mga lugar na naapektuhan. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Na-recover na ng mga otoridad ang mga labi ng 2 biktima ng landslide sa barangay Mahayahay, San Luis, Agusan del Sur. Habang nagpapatuloy ang isinasagawang retrieval operation sa 6 pang individual na naiulat na nawawala matapos na matabunan ng lupa. Nangyari ang landslide pasado alas 7 kagabi. Ayon kay Municipal Engineer Marlon Aklan, nangyari ang insidente matapos lumambot ang lupa at tuluyang gumuho dahil sa sunod-sunod na pag-ulan nitong mga nakalipas na araw. Matagal nang kabilang ang Sitio Tagbulacan sa mga lugar na flood-prone area sa probinsya. Pinapayuhan ng mga residente sa kalapit na lugar na mag-ingat at manatiling alerto, lalo na't nagpapatuloy ang maulang panahon doon. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 26, versikulo 12 na nagsasabi, "Nakikita mo ba ang taong pantas sa ganang kanyang sarili? May higit na pag-asa sa mangmang kaysa kanya." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.